Sa tagal nang namamayagpag ng katanyagan ng rock and roll sa mundo ng musika, hindi na rin mabilang ang mga pangyayaring tumatak talaga sa kasaysayan. Hindi lang ng isang banda, kundi pati na din ang pangkalahatang history ng musika. Syempre, walang makakalimot sa pagkagat ni Ozzy Osbourne sa ulo ng isang paniki o pagtalo ni Axl Rose sa stage para gulpihin ang pasaway na tagahanga. Andyan din ang pagpaslang kay John Lennon, maging pagdura ni Kurt Cobain sa inakala niyang piano ni Axl na pinagkatapusan ay kay Elton John pala. Hayaan niyang dagdagan ko pa ang inyong listahan ng mga ganitong pangyayari na tiyak na magbibigay din sa inyo ng kaalaman mula sa kung sino ang nagsimula o nagpauso ng pagbasag ng gitara sa mga konsyerto hanggang sa kagustuhan ng The Beatles na hulugan ng bomba ang Pilipinas. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another village. Ang guitar smashing ceremony ni Pete Townshend, ang pagwasak ng gitara sa ibabaw ng stage matapos ang isang pagtatanghal ay naging ritual na ng napakaraming banda. Ang mga kilalang musician na gumagawa niyan ay sina Jimi Hendrix, Kurt Cobain at Paul Stanley. Pero sino nga ba ang kanilang pinaggayahan ito? Saan at papaano nga ba ito nauso? Aksidente itong nasimula ni Pete Townshend noong September 1964. Siya ang sikat na gitarista ng bandang The Who. Nakilala ito sa kanyang wild, energetic at kakaibang estilo ng pagtugtog. Isang araw, sa sobrang gaslaw o likot ng kanyang katawan sa stage, sa isa nilang pagtatanghal ay aksidenteng tumama ang ulo ng kanyang gitara sa napakababang kisame na kanilang tinutugtugan sa London at nawasak nga ito. Pero sa halip na magulat ang mga nanonood ng mga fans sa kanilang konsyerto na yon, ay lalo silang naging wild. Tila ba nagustuhan at nagbunyi pa sila sa pagkasira ng gitara. Kaya mula noon ay naging parte na yan ng bawat shows ng The Who. At ito nga ang isa sa mga pagkakataon na hinihintay ng kanilang mga tagahanga. Ang problema lang ay naging dahilan ito ng paglaki ng gastos ng banda. Kaya dumating na rin sa punto na bumibili na sila ng mumurahing gitara na gagamitin sa huling performance na siya namang wawasaki ni Pete Townshend. Noong isemento ng Led Zeppelin ang pangalan bilang pinakasikat na banda ng kanilang era sa pamamagitan ng kanilang private jet. Sa kasagsagan ng kasikatan ng napakaraming banda noong 70s ay hindi na matapos-tapos ang mga debate kung sino ba talaga ang pinakasikat, sino ang pinakamatagumpay at sino ang pinakamalaking banda ng naturang era. Rock and roll is life talaga kasi mga idol nung panahon na yon. Sobrang sagana sa tours ang napakaraming mga sikat na banda kaya napakalaking bagay sa kanila ng transportasyon. Yung tipong pagkatapos nilang tumugtog sa isang lugar ay kailangan nilang lumipat agad sa sunod nilang konsyerto. Madalas nilang gamitin ay mga bus, pero yung mga nakakaangat, kumukuha sila ng maliliit na private plane para mas mabilis silang makalipat sa sunod na venue ng kanilang konsyerto. Hindi naiiba sa lahat ang Led Zeppelin na bilang isa nga sa mga nastuktok ng kanilang katanyagan noong mga panahon na yon ay napakalaking bagay nga sa kanila ng transportasyon hanggang maisipan nilang ipakita sa lahat kung sino talaga ang boss. Gamit ang eroplano na tinatawag na The Starship ay ipinakita ng Led Zeppelin sa mga tao ang kasagutan sa tanong kung sino talaga ang pinakamalaking banda sa era na yon. Isa itong dating 138-seater na eroplano na minodified ang loob para maging 40-seater na lang. Tapos ginawa ito na tila ba pareha sa loob ng isang first class at mamahaling hotel. Nakadisenyo ito hindi lang para maging komportable ang mga nakasakay na rockstars, kundi para na din makapagsagawa ng malalaking party o kasiyahan. Ang The Starship mga idol ang naging simbolo ng estado, katanyagan at karangyaan ng isang banda o music artist dati. Katunayan ay matapos nga itong gamitin ng Led Zeppelin dati ay ginamit din ito ng mga tulad ni Elton John, Alice Cooper, Rolling Stones, Deep Purple at maging ni John Lennon. So we really having a good time back in good old England. We got to fly soon. You know how it goes with Dennis. Dear Dennis, private enterprise, no artists in the country anymore. He must be dazed and confused. Ang trahedya ng The Rolling Stones at The Hells Angels noong August 1969 ay ginanap ang Woodstock na naging isa sa pinakamalaki at hindi makakalimutang music festival sa kasaysayan, lalo na kahit nga hindi naging perpekto ang paghandle sa dumalong mahigit sa 460,000 na katao ay natapos din naman ito ng matiwasay. At dahil nga sa kasaysayang nagawa ng naturang event ay naisipan ng bandang The Rolling Stones na tapatan ito.
na bilang sagot umano ng West Coast sa Woodstock ay nagsagawa din sila ng tinatawag na The Ultimate Free Concert noong December 1969. Ang problema lang mga idol ay naisipan ng The Rolling Stones na kuhanin bilang security o mamamahala ng katahimikan ng event ay ang Hells Angel, isang itinuturing na international motorcycle club. Ayon sa miyembro nito na tinatawag sa pangalang Sweet William ay tinanggap umano nila ang trabaho kapalit ng beer bilang kabayaran. Ang alam lang nila umano na dahil walang bakod ang stage ng naturang event ay dapat lang nilang siguraduhin walang makakalapit sa tumutugtog. Uupo lang sila sa gilid, iinom ng beer at mag-i-enjoy habang matapos ang event. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay kilala nga ang grupong ito bilang isa sa 4 na motorcycle gangs na kinakatakutan sa US dahil nasasangkot ang mga ito sa napakaraming illegal na gawain. Ganun pa man, sa mahigit sa 300,000 partygoers na pumunta sa event mga idol ay may ilan nga sa mga ito ang nagpumilit na makakyat sa stage na syempre ay nasundan nyo ng malaking kaguluhan na sa unang pagkakataon naman ay nagawa ng Hells Angel na palayuin ang mga pasaway sa marahas nilang pamamaraan, pero hindi maitatanggi na marami talaga silang nasaktan at isa nga sa mga ito ay si Meredith Hunter na hindi naman nagpatinag. Muli itong sumama sa grupo na gustong umakyat sa stage sa pangalawang pagkakataon na kasamaang palad nga ay naging kabayaran ang kanyang sariling buhay. Napatay ito ng isang Hells Angel na sa huli ay napawalang sala din. Nakita kasi sa footage video na naglabas pala ng baril ang biktima tapos napatunayan din na lulong ito sa droga. Ang Kiss at ang comic book na ginamitan ng ink na may sarili nilang dugo. Isa ito sa mga pangyayari na tumatak sa mundo ng metal. Ang magprint ng comics na gamit ang mismong dugo ng isang napakasikat na banda. Noong 1977 ay nakipag-team up ang Marvel Comics sa noon ay napakasikat na bandang Kiss para sa kanilang project na Marvel Comics Super Special No. 1. Syempre ay hindi pumayag ang banda na maging normal na comics lang yon. Dapat maituturing ding legendary na katulad ng kanilang banda. Kaya naman lumipad ang mga ito patungo sa isang printing plant sa New York. Itinaas ang sleeve ng mga suot nilang damit at sa tulungan ng isang nurse ay kinuhanan sila ng dugo. Nagbigay ng dugo ang bawat miyembro nilang sina Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley at Peter Criss para ihalo sa ink na gagamitin sa pagpiprint ng naturang comics. Ang naging kwento nito ay ang paglaban ng Kiss kana Mephisto at Dr. Doom kung saan ay magkakaroon din ng appearance ang ilang Avengers at miyembro ng The Fantastic Four. Pero sa huli ay hindi umiikot ang mundo ng reader sa istorya ng comics. Hindi dahil sa mga sikat na characters ang paglakas ng benta ng comics na ito, kundi ang katotohanan may dugo ito ng isa sa pinakamalaking banda noong era na yon. Ginawa umano ito ng bandang Kiss para maging instrumento ito ng mas malalim na ugnayan ng banda sa kanilang mga tagahanga. Noong masabi ng isa sa The Beatles na gusto nilang pasabugin ang Pilipinas, ayon sa librong John, Paul, George, Ringo and Me na isinulat ng press officer na si Tony Barrow na minsan nagtrabaho sa The Beatles, ito umano ang sinabi ni George Harrison noong makaalis sila sa Pilipinas noong 1966. The only way I'd ever go back to that place would be to drop Dirty Big Bomb on it. Yan ay matapos ang masaklap na dinanas ng bandang The Beatles sa Pilipinas. And then we got pushed around from one corner of the lounge to another. You treat like ordinary passenger. Ordinary passenger, you say. It's an ordinary passenger. He doesn't get kicked, does he? Noong taon ng 1966, July 6, 1966, noong dumating ang The Beatles sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang isinasagawa na world tour. Panahon yun ng panunungkulan ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Ang buong kwento ng pangyayari na yon ay mapapanood nyo sa luma nating video na ito na pwede mong balikan mamaya pagkatapos mo dito. Pero for making the story short mga idol, ay nagulpi nga sa Pilipinas ang ilang miyembro ng The Beatles at mga staffs na kasama ng mga ito. Nagsimula ang paglala ng sitwasyon noong imbitahan sila ng dating First Lady na si Imelda Marcos para sa isang pagsasalo na gaganapin sa palasyo. Ang problema ay hindi umano ibinigay ng promoter nilang si Ramon Ramos ang naturang imbitasyon dahil alam nito umano na tatanggi lang din naman ang banda. Magko-conflict na kasi ito sa schedule ng kanilang pahinga at isa pa ay ayaw
pinagtatanungan ng The Beatles noon na magamit sila sa politika. Kaya kinaumagahan ay nagulat ang manager ng The Beatles noong si Brian Epstein sa mga balitang napapanood nito sa mga local TV stations na inisnab umano ng The Beatles ang First Lady ng Pilipinas at may 200 kataong bisita nito. Sa takot sa kahihinatnan nito ay agad na nagtungo si Brian Epstein sa Channel 5 at doon siya naglabas ng pahayag at paghingi na rin ng paumanhin sa misunderstandings na nangyari. Pero kasamaang palad ay hindi umano inere ng naturang istasyon ang video. Nasundan na yun ng pagtanggal ng protection sa kanila ng naka-assigned na security team sa banda at nagsimula na rin nilang maramdaman ang galit ng mga tao sa labas at loob ng hotel. Kaya doon ay nagpasya na silang umalis dahil natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Pero mas matindi pa pala ang naghihintay sa kanila sa airport. Doon ay mas nagkagulo at humantong pa nga sa pagkakabugbog ng iba sa kanilang miyembro tulad ni John Lennon, George Harrison at Ringo Starr. Napuruhan din ang ilan sa kanilang mga staffs. Syempre hindi rin nakaligtas ang kanilang manager na si Brian Epstein. Sinasabing kinumpis ka rin sa kanila ang kinita nila sa kanilang konsyerto. Isa ang pangyayaring ito mga idol sa nakadagdag sa desisyon ng The Beatles na itigil na ang kanilang pagtugtog ng live. Oo mga idol, nag-focus na lang sila noon sa paggawa ng mga albums. You know, if they'd have started something, it would have been all the Filipinos there against us, probably. And we couldn't even say anything on the way to the... Marcus. Oh yes. Well, we heard that today that he might be on his Well, way. he tried to kill us, President Marcus. Alin sa mga pangyayaring ito ang pinakatumatak sa'yo? Marami pa tayong tatalakaying parehas nito, kaya ilagay mo lang sa comment section kung gusto mo ng part 2. Yeah, Would you go to Manila again, George? Oh, no, I didn't even want to go that time. me too. No, because we'd heard that it was a terrible place anyway, and when we got there, it was proved. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.